Ang ibinibigay ng Diyos sa atin ay maaaring hindi ang nais natin, ngunit ito ang tunay nating kailangan. May isang kwentong kumakalat sa internet. Isang binata ang kumita ng malaking halaga at masayang sumakay sa kanyang kabayo pauwi. Gayunpaman, nagsimulang bumuhos ang ulan sa kalagitnaan at siya ay nabasa ng husto. Nagreklamo siya tungkol sa masamang panahon. Nang maglaon, narating niya ang isang kagubatan kung saan sinubukan siyang pagnakawan ng isang tulisan na may baril. Sa sandaling iyon, nagulat ang kanyang kabayo sa kulog at tumakbo palayo. Tinangka ng magnanakaw na barilin, ngunit hindi nangyari dahil hindi pumutok ang kanyang basang bala. Nakatakas ang binata ng hindi nasaktan at nagpasalamat sa malakas na ulan sa pagliligtas sa kanya. Sa maraming sitwasyon na nakikita natin bilang masama, malas o di kanais-nais, kadalasan ay may plano at intensyon ng Diyos sa likod ng mga ito. Katulad ng kwento ni Jose sa Biblia, nang ipagbili siya ng pagkaalipin ng kanyang mga kapatid, labis siyang nagdusa, tila isang masamang sitwasyon, ngunit sa huli, si Jose ay naging punong ministro ng Ehipto. Nang ang mga nakapaligid sa bansa ay humarap sa matinding tagutom, si Jose, sa pagpapala at paghahayag ng Diyos, ay nag-imbak ng sapat na butil ng maaga upang matulungan ang kanyang pamilya na makaligtas sa mahihirap na taon ng taggutom at napanatili ang kanilang buhay. Sabi ng Panginoon, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Dapat ay mag-isip ka sandali sa Diyos at siguruhing mas magdasal sa Diyos. Ang mga kapatid sa simbahan, mga miyembro ng pamilya, maghintay sa Kanya, dapat na makitungo ka ng maayos sa kanilang lahat. Ito ang pinakamaliit na kailangan. Ikalawa, hanapin ang salita ng Diyos upang malutas ang mga isyu ng galit at maling gawain.